Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Usaping seguridad, kababaihan at kapayapaan sa Middle East, isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa United Nations sa New York City. Philippine National Police at Department of Energy magtutulungan para pigilan ang hoarding at manipulasyon ng supply at presyo ng produktong petrolyo. Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagseserbisyo sa gitna ng ipapatupad na 4-day workweek arrangement. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at pagtutulungan sa kanyang working visit sa New York City sa Estados Unidos. Ayon sa Presidential Communications Office, dumating sa New York City ang Pangulo kasama ang delegasyon ng Pilipinas noong Linggo ng gabi, oras sa US. Mula dito, dadalo si Marcos sa mga pulong ng United Nations mula March 9 hanggang 10. Kabilang sa agenda ng Pangulo ang pagsusulong ng Pilipinas ng kapayapaan, dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Mananawagan ng Pangulo na mapigilan ang paglala ng gulo sa Middle East. Igigit din ni Marcos ang pagrespeto sa pandaigdigang batas sa gitna ng mga hamong dulot ng armadong tensyon at epekto ng climate change. Partikular na tinutukoy ng Pangulo ang pagsunod sa UN Convention on the Law, ang mapayapang pagresolba ng mga hidwaan at ang pagtitimpi sa gitna ng tensyon. Bukod dito, magtatalumpati si Pangulong Marcos sa ika-70 sesyon ng Committee on the Status of Women para bigyang diin na papel ng kababaihan sa kaunlaran at kapayapaan at pagprotekta sa kanilang karapatan. Makikipagpulong siya kay United Nations Secretary Antonio Guterres kasama ng ilang miyembro ng gabinete. Inaasahan ding makikipagkita siya sa mga negosyante para maghikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Matatanda ang ikinakampanya ng Pilipinas na magkaroon ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Magtutulungan ng Philippine National Police at Department of Energy para pigilan ang manipulasyon ng presyo at supply ng produktong petrolyo sa gitna ng gulo sa Middle East. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na magbabantay ang kanilang tauhan sa mga gasolinahan bilang bahagi ng kanilang police visibility. Tutulong ang kapulisan sa pagbabantay sa presyo ng gasolina at re-responde sa mga sumbong kaugnay ng di patas na presyo ng produktong petrolyo. Magbabantay din ang iba pang sangay ng PNP tulad ng Criminal Investigation and Detection Group, Maritime Group at Highway Patrol Group laban sa hoarding at pagpupuslit ng supply ng gasolina. Ayon kay PNP Chief General Jose Melesio Nertates Jr., nakikiisa ang kapulisan sa pagpigil ng sinumang mananamantala sa sitwasyon sa Middle East. Tiniyak ni Nertates na binabalanse ng gobyerno ang interes ng mga negosyo at proteksyon ng mga mamimili. Nananawagan din siya sa mga may-ari ng gasolinahan na sumunod sa mga panuntunan ng DOE, partikular ang no price change order ng ahensya hanggang Martes. Tinatayang nasa 14,000 ang gasolinahan sa buong bansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at tulong sa publiko sa gitna ng ipapatupad na 4-day workweek sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Batay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lahat ng tanggapan ng gobyerno ay striktong susunod sa mga Energy Conservation Protocol kabilang na ang Flexible Work Arrangement. Alinsunod sa kautusan, naglabas kaagad ng memorandum si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nagpapatupad ng Compressed Work Week or CWW arrangement sa Central Office at sa lahat ng field offices ng DSWD sa buong bansa. Ang CWW ay isang schedule kung saan isisiksik sa 4 na araw ang 40 working hours kung kaya't kailangan ng mga empleyado na magtrabaho ng 10 oras kada araw. Samantala, mananatili naman bukas sa buong linggo ang mga pangunahing program at serbisyo ng ahensya tulad ng Disaster Response Command Center, Crisis Intervention Program Units, Pag-abot Program, Minors Traveling Abroad, Walang Gutom Program, Centers and Residential Care Facility.
Hindi rin kasama sa CWW ang lahat ng city, provincial at municipal staff ng Pantawid Pamilya Pilipino program habang naka-standby para sa on-site operation ang lahat ng tauhan ng Disaster Response Management Group ng DSWD. At sa balitang pangkalakalan, kinilala ang lungsod ng Iloilo bilang top destination for meetings, incentives, conferences, and exhibition or MICE sa Region 6 at kampiyon naman sa pagsusulong ng multidimensional tourism products. Tinanggap din ng Iloilo City ang Tourism Mover Award, Model Tourist Attraction Award at Top Contributing LGU for Same-Day Tourist Arrivals sa ginanap na Department of Tourism Region 6 Pagdayao 2025 noong nakarang linggo. Ayon kay City Government's MICE Center Director Maria Victoria Lara, nagpapatibay ang mga pagkilala sa misyon ng lungsod na paghusayin ang pag-host sa mga world-class convention, exhibitions at business events. Makakatulong din aniya ang mga karangalan sa pagpapalakas ng mga hakbang ng Iloilo City sa paghikayat sa mas marami pang MICE events. Samantala, nais ng pamahalaang lungsod ng Baguio City na humingi ng tulong sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority or TIEZA upang pondohan ng pagpapaganda sa isang 50-year-old sewerage treatment plant na nagiging sanhi ng polusyon sa tubig. Sa isang interview, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bukas ang TIEZA sa pagpopondo sa nasabing proyekto matapos hindi matuloy ang loan application nila sa Asian Development Bank. Saad niya, kailangan na lang nilang magpasa ng resulta ng feasibility study para makapag-umpisa na ang TIEZA. Kabilang sa mga gagawin ng ahensya ay ang bidding process at ang pagpapabilis ng implementasyon sa loob ng 2 taon. Kasama sa proyekto ang pag-upgrade sa sewerage treatment plant na nakadesenyo noon para lamang sa ilang kabahayan, pipelines at sludge management. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.